Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kababayan at mga taga-subaybay saan man pong panig kayo ng mundo at sa buong Pilipinas. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL Kak Facebook page. Ngayong umaga, June 23, 2026, nais namin kayo maging bahagi ng programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Kin. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po, si Ate Rose. Sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang Binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami mga kababayan sa ating pong panalangin sa araw na ito. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, sa umaga pong ito lumalapit kami sa inyo sapagkat naniniwala po kami na kayo po ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran at kayo po ang Diyos na makapangyarihan na nagbabago ng aming mga puso, nagbabago ng aming mga kalooban, ng aming mga makasalanang mga kaisipan. At sa araw na ito, Panginoon, nais naming maluwalhati po kayo. Samahan niyo po kami sa aming pagtalakay. Samahan niyo po kami sa paghayag ng istorya ng pagbabagong buhay. At maging inspirasyon po ito, hindi lamang po sa aming mga tagapakinig, maging inspirasyon din po ito sa bawat isa po sa amin. Salamat, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. At muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, kamusta naman kayo, Pastor? Ate Rose? Ate Rose, kamusta? Tayo ay laging nasa biyahe pero salamat sa Panginoon na tayo po ngayon ay nakapag-join. Last week hindi tayo nakasama, Turkey. Sapagkat talagang magkaiba yung time zone. At super talagang aga at tapos doon sa lugar na pinuntahan ko. And then talagang pagod at sa mahabang biyahe. Yes, sir. Walang problema. So, alam naman namin na sobrang makabuluhan, napakamakabuluhan ng inyong mga travels. Napakarami yung nagagawa na mabuti. At nga pala, Pastor, Happy Father's Day! Kakatapos lang nito. Yes, sa lahat, no? Sa lahat ng mga father natin. Actually, last Sunday, na-feature ko yung aking trip doon sa undisclosed country sa Asia, Very restricted kasing area. At binati natin yung ating mga tatay ng Happy Father's Day. Tayo ay nakapaglingkod sa maraming mga kababayan natin, mga naghihirap, napakahirap ng lugar at tayo ay nagkaroon ng community work doon sa lugar na yon. Opo, napakaganda, Pastor. At siguro, Ate Rose, ipakilala na natin ang ating panauhin ngayong umaga. Ayan, at Happy Father's Day muli po sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. At sa inyo, Pastor, at saka kay Sir Ronald, at saka Sir Ken, tatay ka na po. Hindi po. Ayan po. Sige po, at ngayong umaga po, ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin. Ngayong umaga, siya po ay dating NPA child warrior na napabilang sa kilusan sa murang edad. Matapos ang kanyang mahabang partisipasyon sa armadong grupo, ay napili niyang magbagong buhay bilang isang peace advocate. Siya po ang head ng former Rebels Welfare ng Bokod Kapayapaan Federation Incorporated at presidente ng Bagong Pag-asa Bicol Region. Walang iba po si Sir Ronald Bosa. Good morning, bro. Good morning, Sir Ronald. Magandang umaga, Mr. Rose, Father Dolay at sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig sa EDW 360 Manila, 89.1 FM. At siyempre napapanood tayo sa page ng NTFL Kak. At siyempre, kagaya nga po ng sinabi ni Sister Rose, ay ang inyo pong matutungayan ngayon ay bahagi ng mga totoong kwento. Makapulutan ng aral upang ang ating mga kababayan at mga kabataan ay magkaroon ng positibong kaalaman
sa usapin ng mga advokasiyang itinatanggi at inililihis upang matulungan natin ang ating mga kababayan. Yan. At una, nagpapasalamat po ako sa inyong programa dito po sa pag-imbita sa inyong programang ito dahil una, nagpapasalamat po ako sa ating makapangyarihan Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay, magbalik loob sa pamalaan. Kasabay din po ang pagbalik loob sa ating Panginoon na siya ang nating gabay sa pang-araw-araw. Ako po ay isang Bicolano, no? Taga Sorsogon at part ng advokasya na maglingkod, hindi iniwanan ang usaping paglingkod sa masa katulad ni Sister Rose at marami pang ibang mga friend ratio, mga former rebel na may mga advokasiyang tumulong sa ating mamamayan at siyempre isulong ang demokrasya na naniwala sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Part din po ako ngayon ng FR Welfare Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Sa aming butihing president na si Noel Gaspi ay ipinapaabot po namin ang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated at ng bagong pag-asa ng Bicol Region sa buong mamamayan ng sambayan ng Pilipino na kami po ay nandito para tumulong sa advokasiyang ikakagaling, mapayapa at pamamaraang kung paano tayo gabayan ng ating Panginoon at makamit natin ang pangmatagalang tagumpay. At sa katunayan, ang inyong lingkod po kahapon ay natunghayan po natin ang isang pagbubukas ng exhibit ng Memories of Teenage Rebel para makita natin ano ang epekto ng sigalot sa armadong pakikibaka, ano ang epekto sa mga kabataan, sa mga magulang na umiiyak habang ang kanilang anak ay nabiktima na pariwara ang buhay sa armadong pakibaka. Sa aking paglalahad ng mga kwento bilang part ng Child Warrior na umabot ng 27 years sa loob ng CPP, mayroong kwentong masaya, may kwentong malungkot, ngunit ang pinakamasaya ay iniwanan namin ang armadong pakibaka, ngunit hindi namin iniwanan ang masa na makapaglingkod sa bayan, sa gabay ng pong may kapal at siyempre maging parte ng advokasiyang naniniwala na ang solusyon sa ating problema sa lipunan ito ang usaping pagkakaisa at pagtutulungan na may temang bagamat naging part tayo, naging bahagi ng malungkot, mga sigalot, ngunit ang pagbangon at pagbabago ay nasa ating puso. At siyempre, binabati ko din po lahat ng mga listeners, viewers, lalo na sa Bicol Region, ang bagong pag-asa ng Bicol Region, mga people's organization, at siyempre ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang ating Regional Task Force ng Bicol, sa lahat po ng ating mga nakikinig ngayon na sana maging part kayo ng pagbabago. At siyempre, please like and share po sa ating mga kababayan upang may parating po natin, hindi lang dito sa Maynila, sa Pilipinas, maging sa ibang bansa na naniniwala na ang pag-asa at pagbabangon ay nasa ating mga kamay at sa gabay ng Puma. Magandang umaga po. Tunghayan po ninyo ang aming programang ito. Yes, Ronald, welcome ka dito sa Ang Binagong Buhay. Opo. At sa introduction niya, Sir Kin, Oo, talagang- napakaganda. Ay, Nabigyan may singit tayo ko ng lang no, opportunity. Pastor Robert. Go ahead. Yeah, go Nung ahead. nagtalumpati kahapon si Sir Ronald sa Senado, andun sa activity siya na sponsored ni Senator Robin Padilla na ni-launch yung isang documentary, parang documentary film, Memoirs of a Teenage Rebel, katulad nga sinabi ni Sir Ronald. At andun din si Senate President Win Gatchalian, sir, na nagpahayag sila ng suporta sa ating kampanya na tulungan natin mga former rebels, Pastor. Wow, talagang saludo kami sa iyo, Ronald, Bosa, sa iyong at kami ay proud sa iyong presence sa Senate kahapon at sa iyong talumpati na napakinggan ng milyon-milyon nating mga kababayan at mga kabataan. At kami ay nagagalak sa advokasya at patuloy mong ipinaglalaban para sa kabataan, para sa ating bayan, para sa ating pamayanan, isang malayang pakikipagbaka na tugunan ang pangangailangan ng ating mga mamayan. Kaya mabuhay ka, Ronald Bosa. At maraming salamat mga kababayan sa araw pong ito. Ating
mapapakinggan yung mga istorya ng buhay ng atin pong bisita ngayon. So, Sir Ronald, maaari mo bang ibahagi sa amin yung kung ilang taon? Kasi nabanggit mo rin naman na 27 years ba na naging bahagi ka ng armadong pakikipagbaka? At ikwento mo rin paano ka nakasali sa ganitong organisasyon? Okay, sa ating mga kababayan na naibahagi ko na rin kahapon sa exhibit ng Memories of Teenage Rebel. Ako po ay na-recruit halos 9 years old, Ang area po namin sa probinsya ng Sorsogon, ang Barangay Patagubat, Sorsogon, ay baluarte dati ng kuta ng Guerrilla Fight 89, ang Celso Minguez Command ng Bicol Regional Party Committee. Galing po ako sa uring magsasaka sa Tatlong Saray, galing po ako sa Maralitang magsasaka. Nabubuhay po ang aming pamilya sa pagsasaka sa magulang ko at 10 po kami na magkakapatid at namumuhay po kami dati ng tahimik, mapayapa kasama ang aming pamilya. At siyempre yung lugar namin po sa panahon the 1990s, wala pa ning cellphone, wala pang TikTok, YouTube, halos sa doon ay mga radio station ng DCRS, DCMS ay baluarte ng base ng CPP. At siyempre bilang sa murang edad, nadagsa ako noon sa usaping nakita ko ang kanilang pakikitungo sa amin, mga ginagawa nila daw, naglulunsad ng iba't ibang mga serbisyo, lalo na sa usaping medical, tinatawag na mga barangay meeting, dahil kung ikukumpara po natin ngayon ang ginagawa ng mga dati naming kasamahan ay malaki yung mga pagkakaiba. Bagamat alam po namin ang mga estratehiya taktika ng CPP lalo na sa gawaing masa. Halos doon po nakabase at ang pamilya po namin doon mismo sa lugar na binanggit ko ay yan ang unang nakontak ng mga NPA. Halos yung karamihan ng mga kasama na nakarating noon ay ang iba namatay sa engkwentro, ang iba ay nagbalik loob na sa ating pamahalaan. Ang Celso Minguez Command po sa ilalim ng Bicol Regional Party Committee, halos po ang mga bilang noon ng mga MPA na pumapasok sa lugar namin ay natatandaan ko halos may 50 pataas pa na mga bilang na yun dahil ang lugar na yun ay baluarte at vulnerable sa usaping recruitment dahil ang mga karamihan ng tao doon ay nasa uri ng mga magsasaka sa pagbubungkal ng lupa. Kaya kung sa akin, habang ako ay nag-aaral tapos ang pamilya ko ay na-recruit dahil ang pamilya ko naman, ang tatay kong nanay ko ang unang na-recruit. Dahil dun sa palaging nakabase ang mga kasama sa amin, ipinapakita nila yung mga magagandang ugali, ay nakita namin noon na maganda naman yung pakikitungo nila. Kaya doon dahil sa murang edad, naging parte o naging bahagi kami na tumulong. Sa katunayan sa ating mga kababayan, ako po ay part dati ng mga spotter ng mga NPA na nagagamit sa pasabilis kasi wala pa ng cellphone at nagagamit para suportahan sila at saan sila pwede magbase. At habang ako noon ay nag-aaral, ang lugar namin ay kontrolado ng NPA. Alam ng aking mga guro kung wala ako sa school, alam nila kung saan ako hahanapin. Malinaw po yan sa ating mga kababayan na gusto natin i-emphasize, imulat ang mga mamamayan, ang mga kabataan, maging ang mga magulang na ang recruitment ng CPP ay wala pong pinipili. School, mga barangay, maging sa mataas na antas ng paaralan, lahat ng sektor ng lipunan ay isa sa mandato ng kilusan na makapag-establish ng organisasyong masa. Halos po nabuo kami bilang GP Bata. Ang GP Bata po ay sinasabi nilang 9 years old to 13 years old. Pero ang pangunahing trabaho po namin ay para tulungan yung mga NPA na tawag sa Bicol ay mga kasama o mga baliko. Iba-iba ang pangalan sa area ng Bicol na halos ang doktrina na sinaksak sa amin noon ay itago ang asin sa ilalim ng tubig. Hanggang sa ngayon, mataas yan na termino sa loob ng kilusan. At kalaunan,
dahil po sa dalawang engkwentro na napasama ako sa labanan sa pagitan ng militar at ng kinakasamahan ko na NPA dito sa Committee Larangan 1 ng Committee Provincia 3 ng Bicol Regional Party Committee ay napasama ako sa depensibang labanan o tinatawag na kubkub. Naunahan po ng militar ang kami at yun nga ang nangyari dahil sa dalawang beses na at sabi sa akin ng mga kasama, kailangan ko nang sumama sa kanila dahil wanted na ako sa militar. Sa murang edad, grade 6 po, the 1990s, 1994, ay naging part na ako na sumama sa NPA. Alam ko din po na bawal ang hindi pa 18 years old na sumapi sa New Force Army. Ngunit ito ay bahagi ng aking pagdesisyon at kinausap ang aking pamilya dahil po sa kalagayan na seguridad ay sa murang edad napasama na po ako sa armadong grupo sa Larangan Unit Guerrilla o tinatawag noon na mga distrito pang-militar. Napasama ako pa hanggang umabot po ng the 27 years, halos maraming ginampanan ko. Naging ISPOR, naging squad leader, giyang pampolitika, naging part din po ako ng medical. Mula ng 1997 hanggang 2003, naging kasama ko po si Sotero Llamas na dating head ng Bicol Regional Party Committee at nagkaroon po ito ng Peace Negotiating Panel sa GRP at NTF sa CPP. Naging kasama ko po yun dahil ako po ay medical ng probinsya ng Sorsogon. Sinasamahan ko ang lahat na tinatamaan dito sa Maynila. Tapos isa pa, lahat na pinupuntahan namin dito sa Maynila ay may kaugnayan sa National Democratic Front of the Philippines. Mga legal front organization, halos po ang mga datihan na mga nagsasalita ngayon ng legal front organization katulad ng Gabriela, katulad ng Kabataan, dati yung Bayan Muna, mga kilala namin sila. May mga kaugnayan ang armado papunta doon sa legal para makapagpunta sa Maynila. Kaya halos umabot na yon, maraming ginampanan ko na tungkuloy, naging platoon leader, no? Naging RBKO din po ako ng Bicol Regional Party Committee, nagpapabuwis, naghihingi ng mga permit to campaign, nag-aayos sa ilalim ng doktrina sa Kilusan, yung tinatawag na revolutionary tax. Halos sa buong panahon na dapat makapag-aral, makasama ang pamilya, maglaro bilang bata, hindi ko naranasan po yun. Ipinagkait yun sa akin sa mahabang panahon dahil po sa sa murang edad ay na-recruit na po ako ng CPP-NPA, lalo na po sa lugar namin. Halos noon, nandun na ako sa Kilusan dahil maraming mga pinag-aaralan mula sa espesyal na kurso para sa mga kabataan, Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Araling Aktivista, Batas at Justisya. Halos nakapag-aral po ako. Batayang kurso pampartido, intermedyang kurso pampartido, ang 3 antas ng partido. At naging part din po ako na instructor mula sa pagbibigay ng pag-aaral sa masa, pagbibigay ng mga pag-aaral sa mga batayang kurso pampartido, intermedyang kurso pampartido. Halos dinanas ko po yon. Pero sa mahabang panahon, napatunayan ko at nakita ko ano yung mga posibilidad na mga magiging resulta kung hindi ako na nakaalis sa tinatawag na madilim na landas o direksyon. Mula nang nagkaroon kami ng pag-uusap, kumbaga research sa sitwasyon, nakita din po namin. Alam niyo po sa ating mga kababayan, mula nang umalis ako sa aming lugar, sa magulang ko, sa pamilya ko, hindi pa nag-aaral yung aking kapatid. Ngunit nabigyan akong pagkakataon na magdalaw doon sa aking pamilya ay second year high school na po. Halos ganung katagal bago ako bumalik sa mga pamilya ko. Sir Ronald, at talagang tama po, Opo. no? At 10 years old kayo? Nung 9, sabi niya 9 years Nine? old. Nine? So, 9 po sa na-recruit sa mismo doon bilang part-timer
sa lugar namin po. So, ang haba nung iyong paglilingkod, 27 ba yan? 27 years? 27 at siguro mas tumaas pa dun po, batay dun sa tagal ng panahon. Sir Kin, napaka-interesting itong story natin, the fact na isa siya sa mga nag-represent sa atin, nakaraan sa kahapon sa Senate, session, sa hearing doon, so napaka-interesting ng kanyang story at Yes, ito sir. ay Yes po, Pastor. magiging gabay talaga sa napakarami nating mga kababayan. Siguro ikat natin ng konti ngayon, opo. mag-break tayo ng Opo, napaka-interesting talaga ng story ni Sir Ronald, at maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. So, sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Ronald ang kanyang naging karanasan pa bilang isang dating child warrior. 9 years old nung Yeah, 9 years napasali si Sir Ronald sa NPA. At ayun, manatiling nakatutok dahil magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung
ano man ang gumugulo sa isip mo. Ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan Tagal. Ano yun, Kayo- bali dalawa. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Sir Ronald Bosa. Sir Ronald, bilang isang kabataang mandirigma noon, paano ninyo naranasan ang inyong kabataan? Dahil ano ang mga bagay na sa tingin ninyo ay nawala o hindi nyo naranasan dahil sa pagiging child warrior? Diba, nabanggit mo kanina na 9 years old ka pa lang na-involved na sa armadong pakikibaka, tapos nakauwi ka, second year high school na yung iyong kapatid. Kumbaga, yung kabataan na buhay, ito yung na-miss mo na kung saan involved ka na mula sa armado hanggang sa ikaw ay ngayon, yung bilang pagiging peace advocates mo ay nanatili pa rin. Ano ba yung na-miss mo bilang ikaw ay kabataan? Okay, ano, sa ating mga kababayan, kung ako dati, the time, ako ay hindi pa na-recruit noon, ang lolo ko lagi akong kasama sa mga Bible, lalo na naging 4 square, ano. Ang pangarap ko talaga ay dapat maging pare Mhm. mula pa ng bata pa ako. Yun ay isa ay hindi natupad. Pangalawa, gusto ko rin noon na makapag-aral. Kaya isa din yun sa nawala sa akin at makapaglaro na makasama yung mga bata. Ang nakasama ko noon yung mga kadre ng partido na halos yung mga katagang lahat, mga ismo, kung ano-anong mga kahulugan sa loob ng CPP. Yun ay ang natutunan ko, hindi yung sa ilalim ng Department of Education. Na sa ngayon ay nakikita ko bilang magulang na dapat ang kabataan ay hindi armas ang hawak, kung hindi yung bullpen, yung kanilang pangarap na makamit. Kaya nawala po yun, nanakaw. Sinabi ko po na siyempre bilang naging parte ng CPP. Sa katunayan, ang recruitment naman ay hindi tayo tinatakot. Hindi tayo tinututukan, ano. Mismo tayo voluntaryo dahil nakita namin na yung kilusan na yun ay yung ang makakatulong sa amin. Ngunit sa kalaunan, sa matagal na panahon, nakapaglilingkod ko, nakita ko din yung mga tinatawag na mga negative na itinatago ng CPP. Kaya nga po, talagang ang motto at ang bylaws ng CPP sa Bicolano, itago ang asin sa ilalim ng tubig. Yung mahigpit na paglilihim at pag-iingat hanggang sa ngayon, yun ay dapat buksan natin. Bakit? Dahil pag hindi natin mabuksan ang aming mga patunay, katotohanan, maraming mga former rebel, kasama na si Sister Rose at marami pang mga peace advocate para buksan natin ang liwanag na dapat hindi matakot ang ating mga kababayan. Dahil katulad ko din po na-recruit at naging bahagi, naging matatag noon sa CPP, naging isang part ng kadre ng CPP na kung saan na dapat malasap namin ang pagmamahal ng aming pamilya, makapaglaro ng mapayapa kasama ang mga bata. Hindi ko po yun naranasan. Ang naranasan ko po na dapat mag-aral sa ilalim ng Department of Education, ang pinag-aralan ko po lahat ay may usapin kung paano ilayo ang kapayapaan sa demokrasya na dapat makamit ng ating mga kabataan. Kung, Yan po ang katotohanan. Oo. So, na hindi ka nakapag-aral, ibig sabihin, ano yung, kung para sa kapakanan lang, ano, naging child warrior ka sa mahabang panahon, binabanggit mo dapat ballpen, libro, nasa eskwelahan, kasama ang pamilya ng mga bata. So, meron ka bang ano, na, kasi on and off ka sa school, sabi mo kanina, pagka wala ka sa school, alam na ng teacher kung nasaan ka.
So, meron ka bang naabot na natapos o elementary, high school sa iyong sa iyong status ngayon? Sa katunayan po, nakapag-graduate po ako ng elementary, grade 6. Okay? Mhm. At nangyari po yun dahil mismo yung komunidad namin, yung barangay official, yung mga guro, lahat doon sa majority ng populasyon na nandun sa baluarte ng Barangay Patag ay kontrolado po yun ng NPA. So, grade 6 ka. Katunayan Grade po, 6 ang natapos opo, mo. Grade 6. grade 6 Kasi, po ang natapos. Sir Kim, natapos kaya ko. ko tinatanong to, yung grade 6. Pero, yung pagsasalita ni Sir Ronald, Yes, sir. parang parang college graduate eh. Opo. Parang college graduate, yung pagsasalita mo, yung mga direksyon ng iyong mga ideya, talagang saludo kami sa iyong sa iyong talino sa kabila ng ang natapos mo ay grade 6 lang. So mga kababayan, napapakinggan po natin ngayon si Ronald Bosa, isa po siyang child warrior sa loob po ng 27 years na nasa loob siya ng armadong pakikipagbaka. At pinagpapatuloy po natin yung istorya niya at pinapakinggan natin upang maging inspirasyon at maging leksyon sa napakarami po nating mga kababayan na nakikinig ngayon. So, Ronald, pwede mo bang i-share sa amin ano yung nagtulak sa iyo na iwanan ng armadong pakikipagbaka at magbalik loob sa ating pamahalaan? Muna po, isa sa mga nagtulak sa akin, dahil part din po ako na nagsusuri sa mga bagay, sa mga mahabang panahon ng aming paglalakbay sa revolusyon. Una, nagtulak sa akin yung katanungan, lagi. Kung sambayan ng Pilipino yung pinaglilingkuran namin, bakit hiwalay ang aming pamilya? Bakit sa matagal na panahon na umalis din ako sa lugar namin na mahirap, mayroong mga usapin na hindi man resolba. Kung revolusyon ang solusyon, bakit sa mahabang panahon, halos mag 58 years na, bakit hindi nagtatagumpay? Kung sabihin, nakita ko rin po na ang pagbabago at ang pag-alis sa aming doktrina sa loob ng kilusan ay walang ibang magdidepende yung internal, yung sarili. Nagkaroon po kami ng pag-uusap ng mismo taga Bicol, mga kadre ng partido. Ngunit hindi alam po yun ng aming kolektibo sa committee. Dahil po ang area namin dati ay full operation ang armed forces dito sa area ng Camarines Sur. Nakita din po namin na alanganin na yung aming pwersa. Pangalawa, hindi na po namin masikmura ang aming mga ginagawa dahil po sa ginagawa namin na naghihingi kami, nagpapabuwis kami ng mga doon sa mga contractors, naghihingi kami ng permit to campaign, naghihingi kami doon sa tinatawag na RBL, Revolutionary Buwis sa Lupa, sa ilalim ng doktrin ng revolutionaryong agraryo. Kaya nagtulak talaga po sa akin halos pamilya, po. At marami na din po nakikinig ako noon sa radio program ng ating kasundaluhan, lalo na ang Trifle T ng 31st Infantry Battalion, na dahil po sa kilusan, halos ang nakikinig lang po dyan ay mga kadre. Bawal po dyan makinig yung mga mandirigma. Dahil iba yung catch up, at pinapaliwanag. At nakita ko din yung mga dating surrenderin sa Iklipa, nagkaroon din po ng communication sa amin. Kinausap kami na kung may pagkakataon pa kami para makapag-isip, makapagbago, mayroon pong pwedeng tumulong, lalo na po ang ating kasundaluhan. Mula pa naman po yun sa kanilang pagtulong, mayroon na kaming pinag-usapan na hindi alam ng mga kasama na plano talaga na namin na umalis sa kilusan. Dahil kung hindi po kami umalis, ako din po ay may karanasan na. Halos nagkaroon dito sa area ng Rinconada ng 2015 po ay nadaki pa ako ng sundalo dahil sa extortion activity nung part pa ako ng RBTU. Dito sa Camarines Sur at napalaya pa ako ng 36 hours sa tulong po ng NUPL ng Naga at mga legal front organization ng Karapatang Bicol, Gabriela, Kabataan at iba pang organisasyon.
na Maputol lang kita, Ronald, nagdi-deny. no? Maputol ko lang yung binabanggit mo kasi napakagandang Keen and Ate Rose, no? Yung mag-reflect. Binanggit niya yung for almost 27 years yung pagpapasya na talagang magbalik loob na nakikita niya na yung direksyon, yung na tinatahak, parang hindi effective, ano? Yung armadong pakikipagbaka na banggit mo na hindi epektibo para maabot natin yung ating mga pangarap na maibsan ng kahirapan, masolusyonan yung mga pangangailangan ng pamayanan natin, ng mga mahirap, ng mga masa. So nakita mo na yung armado hindi solusyon na ang pinaglalaban ay Pilipino, bakit malayo tayo sa pamilya natin at nakakapatay tayo at napapatay natin yung kapwa natin Pilipino. Tama po ba, Ronald? Tama po yan. So, Tama yan na, Pastor. go ahead. So yung sa reflection ko, no, sa realization niya, nasa mahabang panahon, almost 58 years itong revolutionaryong pakikipagbaka na to, armadong pakikipagbaka, na hindi nakikita mo mismo na hindi armado yung solusyon para matugunan yung ipinaglalaban natin. Opo, tama Tama ka yan dyan, at Pastor. nakita ko din po sa loob mismo ng Kilusan, mayroon na pong agawan ng posisyon at mayroon na pong interest personal na kung saan yung mga kader ng partido habang kami ay nasa field na nakikibakbakan sa ating kapwa Pilipino sa mga military, ang mga kadre po namin halos nagpapakayaman sa Netherlands, ano? Mayroon na din po yan sa Kongreso, alam po namin yan, dahil ang mga ganap na kasapi ng partido, doon sa mga confidential na usapin, ay hindi po yan nila maitatago. Naitatago po yan dyan sa mga organisasyong masa, sa mga aktivista, sa hindi pa member ng partido. Ngunit sa mga ganap na kasapi ng partido at naging kadre ng CPP, ay alam po namin ang mga katiwalian, mga itinatago, lalo na yung mga abuso ng mga NPA sa area ng Bicol, yung mga pinatay ng mga sibilyan na pilit tinatago, tinatransaksyon, bawal iparadyo, bawal ipa-broadcast. Yun po ay mga mandato sa loob ng Kilusan na kailangan natin buksan. Kami po ay parte na magbubukas ng mga itinatago na kwento. Ano ba talaga ang CPP? Ano ba talaga ang pinanggalingan namin? Dahil hindi po para kami magsalita para siraan ang organisasyon. Pero ito yung realidad. Ito ang dapat na malaman ng ating mga kababayan. Dahil bilang Pilipino, Bicolano at part ng advokasya natin na ang Diyos ang nakakaalam, advokasya natin na makapaglingkod ng tapat, legal, may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa masa, sa kapwa, ay pilit po na gusto kami piringan ang mata. Gusto kaming patayin, takutin, pero hindi po yun hadlang sa amin. Alam po yan ni Sister Rose Aram ng mga dating mga kasama na nagsusulong ngayon ng advokasya. So, Ang paninindigan po natin, kami, na mga nagbalik loob sa pamahalaan, alam po namin, Pastor, sa ating mga kababayan, may mga lehitimong pinaglalaban ang mga dati naming kasamahan. Ngunit mali ang forma ng kanilang pakikibaka. Ang pagsusulong ng armadong pakikibaka, ang pagkamatay ng mga kasama, ang pagkamatay ng mga militar at pulis, kami ng mga former rebel, ay malayo doon. At walang sino man na singilin, patayin ang kapwa Pilipino. Wala po yan sa ating mandato. Kaya labag ang ginagawa ng CPP doon sa tinatawag na due process ng ating pamahalaan. Malinaw na ang kilusang ito ay may mga sariling gobyerno, sariling panuntunan na gusto natin ilantad, malaman ng ating mga kababayan. Bakit? Una, wala nang mga kabataan na dapat ma-recruit, mamatay sa kabundukan, binabala sa recovery nila ngayon. Pangalawa, dinideny ang pagkamatay ng ating mga kababayan. Pangatlo, yung mga masa na nabibiktima sa kanayunan, nalalagay sa alanganin. Kaya nga po kami, ang advokasya namin, particular sa Bicol, yung mga masa na pinuntahan namin, binasihan namin, hindi sila personal na kalaban ng ating pamahalaan. Sila ay biktima katulad namin. Ang aming papel bilang advokasya, ipaliwanag sa masa. Nagpapasalamat kami sa pagpapatuloy, pagpapakain, pagrespeto. Ngunit yung mga mali na ginagawa ng mga dati naming kasamahan ay dapat matutunan, baguhin at huwag konsintihin ng masang Pilipino. Alam niyo po sa ating mga kababayan, ang ating armed forces,
na tumitindig para ipagtanggol ang bayan. Nung panahon na nandun kami, sirang-sira ang pangalan sa mga barangay. Mhm. Binabansag ang berdugo, mamamatay tao, pasista. Alam po namin na may mga pagkukulang din nakaraan panahon ang ating armed forces. Ngunit nagbago. Nagkaroon po ng transformation program sa panahon ni Pangulong Roa Duterte. Mhm. At hindi po natin yan idinideny sa ating mga kababayan. Kaya po, malinaw na gusto natin baguhin ang mga pananaw ng mga dati naming kasamahan. Kalimutan na natin yung nakaraan. Harapin natin yung bagong pag-asa. Mhm. Dahil kung babanggitin natin yung panahon ng martial law, panahon ng mga nakaraan, mga Tapos na yan, diversionary ano? tactics po Tapos yan na. Po. Tapos na. na Mga ginagawa nakaraan po nila. Kaya malinaw po na ang kami na mga part ng advocacy na nagbalik loob sa pamahalaan ay gusto po natin na imulat ang ating mga kababayan sa isang progresibong mamamayan na may takot sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Wow. Kaya sa mga dati naming kasamahan, hindi kayo hiwalay sa aming binabanggit dito. Hindi po kami galit sa inyo, Mhm. hindi po kami personal na laban na ito. Laban po ito ng sambayan ng Pilipino. Yes. Gusto lang po namin na lumaban tayo ng tama, parehas, at walang one-sided na kahit sa social media, makita po natin ang mga naratibo na pinapalabas nila. Halos idinideny nila yung kanilang papel sa usaping pagkakamali na dapat baguhin. Opo. Kaya malaking bagay po ito. Itong programa natin, ang Binagong Buhay, lagi din po ako dito nakatutok sa Binagong Buhay. Malaking bagay po ito na advokasya ng ating pamahalaan, ng inyong ahensya, lalo na po sa inyo bilang mga lingkod ng Diyos, kaakibat ng paglingkod sa sambayanan. Malaking bagay po ito na ating advokasya programa upang imulat natin ang mga kababayan Yes, na sir. iwanan na ang armadong pakikibaka at tumahak na sa mapayapaang pagbabago ng bayan Sir ito. Kin, Salamat, Sir Ronald. Kin, Ano? very overwhelmed ako sa mga Opo. statements na to, ano. Talagang maging nakikinig sa atin, ano, siguro talagang napakalinaw ng pagpapahayag ni Sir Ronald Bosa. By the way po, mga Yes, sir. kababayan, ano po, si Sir Ronald Bosa po, isa po sa mga child warrior for 27 years. At ngayon napakinggan po natin yung kanyang testimonya at napakaganda ng punto niya kanina na mga lehitimong ipinaglalaban, ano? Na may mga lehitimo talagang ipinaglalaban sa mahigit 5 dekada, mga lehitimong ipinaglalaban, pero nakita nila ang liwanag na sa panahon po natin ngayon ng pagbabago, meron tayong enlightenment ngayon na ituloy ang pakikipagbaka, tuloy yung pakikipagbaka, pero sa isang mapayapa at malayang paraan na walang daladalang armas ang ating mga kasamahan. At napakaganda po ng appeal niya, na yung mga kasamahan natin na nasa armado pa, na kasama pa rin namin kayo, magkakasama tayo sa pinaglalaban, ipagpatuloy natin ipinaglalaban, pero ibaba ang armas at samahan natin ang ating gobyerno, samahan natin ang ating bayan para maakamit natin yung pagbabago at na gusto nating mangyari sa ating mga kababayan. So talagang very overwhelmed ako, Sir Kin, Ate Rose. Alam ko si Ate Rose talagang nakaka-reflect dito sa mahabang panahon din ng kanyang pakikisangkot sa armadong pakikipagbaka. Opo. At tama ka dyan, Pastor, no? Sa katunayan nga, sa ganda ng mga binahagi ni Sir Ronald, napaka-interesting. Meron tayong mga nag-comments dito sa ating social Yeah, media. go ahead. Yeah, go Ayun, ahead. so si Sir Denden Natividad, ang sabi niya, matindi ang kwento ng isa nating kaibigan. Kung sa AFP sana siya pumasok, nag-retire na sana siya ng mandatory retirement at malaking halaga sana ang natanggap niya lump sum at nagpe-pension sana siya ngayon ng malaki monthly. So, well, ganyan talaga pag napunta tayo sa sinabi natin madilim na landa. So, kapasalamat na lang sa Diyos at walang nangyari sa kanya sa tagal niya sa loob ng masamang kilusan. Yan, salamat po, Sir Denden. Kay Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelete, Cavite. From Ma'am Helen Aguilar, hello, good morning Pastor Robert Dulay. Good morning and God bless you everyone. And God bless your program AWR 360 Cares. And God bless your topic na tinatalakay. And God bless ako to all listeners and viewers around the world and praise the Lord.
Yan, salamat po sa ating mga tagapakinig. At nabanggit nga ni Sir Robert na mga ganitong programa ang isa sa mga nakatulong sa kanya upang maisip na magbagong buhay. So, para po sa ating mga kababayan, mga nais na rin sumuko, mga katulad ni Sir Robert na naging bahagi ng armadong grupo, maaari tayong makapag-ugnayan sa ating gobyerno, sa ating mga local government, sa ating kapulisan, sa ating kasundalohan, at maaari rin tayong makapag-ugnayan dito sa AWR Manila 89.1 FM gamit itong number na ito. Yan, sa AWR Manila 89.1 FM. Yeah, Ayan, 0918-944-7891. At sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated 0955-443-8778. Ang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated ay samahan ng mga dating rebelde na ngayon ay tumutulong upang magsulong ng kapayapaan at tumutulong din sa mga nais sumuko at Kaya ang nais gobyerno magbagong talaga buhay. natin, no? Ang gobyerno natin, Sir Kin, Ronald, Ate Rose, talagang kapit-bisig para para matulungan tayo na yung ating mga advokasya para sa kapwa, para sa bayan, para sa masa, may pagpatuloy natin at maipaabot sa kanila mga serbisyo na para sa kanila. Ngayon, Sir Ronald, sa huling bahagi ng ating pong pagtatalakay ngayon, sino na ba si Sir Ronald Bosa ngayon? Dating child warrior, for 27 years, nakikipagbaka sa kabundukan, napakarami na-miss ang education, bagaman nakatapos ng elementary. Binabanggit mo kanina na may pamilya ka ngayon, nabubuhay ka kasama ang pamilya. Pero sino na ba ngayon si Ronald Bosa? Ano nang ginagawa ni Ronald Bosa ngayon? Salamat po dito sa Binagong Buhay. Isa sa patunay dito sa Binagong Buhay na ang dating child warrior, ang dating naging part ng madilim na landas ng kapayapaan ay sa ngayon po ay malaki ang pasalamat ko sa programa ng pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program dahil kahit po ako ay nakapagtapos lang ng grade 6 pero doon sa usapin sa anak ko ay third year college na po sa ngayon sa tulong po ng programa ng pamahalaan po ng Bicol. Nagpapasalamat din po ako sa sponsor kay kay Honorable Mayor Gordula sa Bayan ng Bulan dahil sa kanyang scholar na ibinigay sa aking anak. At siyempre, sa ilalim po ng 9 Infantry Inspectors Division Philippine Army, sa NTF-LCAC, sa lahat po ng mga tumulong, siya po ang ating kasundaluhan ng 903rd, ng 31st IB at iba pang mga batalyon na tumulong po sa akin. Yung mga tumulong din po sa akin na retired colonel, alam po nakikinig siya ngayon, ang dati kong boss na tumulong para magbagong buhay at naging parte ng mapayapa. Malaki po ang utang na loob ko, una sa pong may kapal, pangalawa po sa ating pamahalaan dahil po sa aming pagkakaroon ng direksyon na mali, na itama. At sa ngayon po ay part na po tayo ng peace advocate ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated FR Welfare at presidente ng Bagong Pag-asa ng Bicol Region. At mayroon po tayong radio program, ang Wow is my Radio Masbate, DWDR, napapakinggan din po tayo sa BBS Naga. Halos naging part po tayo ng mga radio station sa probinsya ng Bicol, sa area ng Sorsogon, para magbigay ng mga katotohanan at mga tamang direksyon na ang ating pagkakamali, nasabi po natin na ang ating pagkadapa may pagbangon at pag-asa. At siyempre po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, sa mga kabataan, sa mga magulang, belated Happy Father's Day sa ating lahat ng mga tatay na alam natin at sa ating pagpapasalamat sa ating may likha, ang Poong May Kapal, siyang nakakaalam lahat ng aming mga kwento, ng aming ibinabahagi, ng aming magiging ganansya sa pagdating ng panahon ang mga next generation. At siyempre, bilang parte na may advokasiyang mapayapa, patuloy din po tayo na nananalangin at nananawagan na pumukos tayo sa usaping kapayapaan at iwanan na ang mga sigalot, lalo na ang armadong pakibaka. At siyempre sa ating hanay ng gobyerno, kailangan din po magkaroon ng transformation para hindi naging vulnerable ito sa paggagamit ng mga issue na ma-recruit
ang ating mga sektor ng mga kabataan. Alam niyo po sa ating mga kababayan, ang isyong ito ay buhay ng mga kabataan ang pinag-usapan. Ilan na po ang namatay? Halos sa area ng Negros, marami ng violation na ginawa ang New People's Army. Umabot na po halos ng 50 na mga pinatay na inaako mismo ng kumad ng Negros. Sa Bicol, sa area ng Mindoro, maraming iba na nabibiktima. Yan po ay mga karanasan, mga kasaysayan. Nasabi nga sa Kilusan, teorya ang magsasalaysay, practical ang magpapatunay. Patunay din po na kapag hindi natin iwanan at baguhin ang mga maling naratibo, ipagpapatuloy natin ang mali, walang ibang apektado po, tayo na mismong nagkakamali. Hindi po ang nagsusulong ng tamang direksyon. Kami po bilang mga parte ng advokasya, hindi kontento na wala po ang mga dati naming kasamaan. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating local peace engagement, lalo sa area ng Bicol. Halos ilan na po ang masakit lang sa ating damdamin na kapwa Bicolano-Pilipino, may mga namamatay sa mga engkwentro. Ngunit alam po natin, ano po, ito ay bahagi ng kasaysayan, bahagi ng labanan na dapat manindigan ang bawat magkapila sa part ng ating gobyerno. Ang ating sundalo ay patuloy po natin pinapanalangin. Patuloy din natin pinapanalangin ang mga dati naming kasamahan na iwanan na ang pride, tapo na. At kung talagang gusto natin ng kapayapaan, ang inyong skill, kaalaman, kakayahan, yung puwang ng ating pamalaan, bakit hindi natin itama at tulungan ng gobyerno sa mapayapang paraan? Kami po may timang choose peace, iwanan na ang armadong pakibaka at yakapin ang kapayapaan, at kailangan maniwala tayo sa Puong May Kapal. Siya ang nakakalam sa pag-ikot ng ating bukas, binagong buhay. Maraming salamat po sa programang ito at sa binagong buhay. Mga kwento na inaalay namin sa inyo, inspirasyon, ay tuloy-tuloy po ang ating paglalakbay. Amen. Para sama-sama po nating tapusin ang ating kapayapaan sa ating mga kababayan. Wow, very Maraming salamat po, Sir Ronald. overwhelming statements, very Very powerful. pregnant, very powerful. Coming from, fresh, from personal experience, personal testimony, personal na panawagan, para sa ating mga kababayan, para sa pamahalan at sa ating mga kababayan pa na nasa armado pang mga pakikipagbaka. So, bago po tayo, Ate Rose, bago tayo magtapos, Sir King, gusto kong mag-share ng text, una, para ito sa mga magulang, kasi isang child warrior si Ronald. Yung nasa Kawikaan 22 verse 6, sabi rito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, sa batang edad pa lang, mga kababayan, mga magulang, sanayin natin yung mga bata sa daan ng Panginoon para hindi sila maligaw at sila maakay natin sa tamang landas ng buhay. At gusto kong isunod yung text na nasa Ezekiel 36 verse 26. Ano ang sabi dito? Ezekiel 36 verse 26, sa wikang English, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Bibigyan kita ng bagong puso at ilalagay ko ang bagong espiritu sa iyong kalooban. So Ronald, mabuhay ka at nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na pakikipagbaka, sa malayang pakikipagbaka at sa panawagan na piliin ang kapayapaan. Choose peace sa ating buhay at maging daluyan tayo ng pagpapala, maging daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos at ipalaganapin natin, pasaganain natin ang pag-ibig sa ating lipunan. Mahalin ang kapwa Pilipino, ipagtanggol ang kapwa Pilipino at mabuhay tayong mga Pilipino. Tama ka dyan, Pastor. Yes, Ate Rose. Yes, at maraming salamat, Pastor, sa napakagandang mensahe sa ating lahat. Hindi lang yan sa mga ina, kundi para po sa lahat at maging sa mga kabataan na magiging magulang din sa hinaharap. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig at sa lahat na nanonood at sa ating nagbahagi ng ating kasaysayan, ng kanyang istorya ng buhay, si Sir Ronald Bosa. At ngayong umaga, isang makabuluhang talakayan muli ang ating natunghayan. At sana'y makasama namin muli kayo sa mga susunod pang episode.
Yan, good morning po at Salamat, pong Ronald salamat. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula, Kami po ang inyong mga lingkod para sa ang Binagong Buhay.